Si Miguel ay isang 10 years old na batang lalaki. Siya lamang ang anak ni Aling Liza at Mang Roberto. Ngunit sa kabila ng kabuuan ng pamilya, laging kulang ang kanyang mundo dahil bihirang makauwi ng maaga ang kanyang ama. Si Mang Roberto ay isang abalang negosyante. Palagi siyang nasa opisina at madalas dumarating sa bahay ng 10 oras na ng gabi kapag tulog na si Miguel. Kinabukasan, gigising na lamang si Miguel na wala na si Mang Roberto. Muling umalis ng maaga ang kanyang ama para sa trabaho. Paulit-ulit, araw-araw. At si Miguel ay unti-unting nasanay pero hindi kailanman nasiyahan. Tinitingnan niya ang mga kaibigan niyang masayang nakikipaglaro sa kanilang ama sa bakuran. Habang siya, nanatiling tahimik sa gilid ng bintana, umaasang maranasan din yon balang araw. Isang hapon, ikinagulat ni Miguel ang biglaang pagdating ng kanyang ama. "Itay, nandito ka na?" Masiglang tanong ni Miguel na puno ng tuwa ang kanyang mukha. "Anak, nakansela ang meeting ko. Pero kailangan kong lumipad mamayang gabi. May biyahe ako sa Cebu," sagot ni Mang Roberto habang inaayos ang kanyang mga gamit. "Kailan ka babalik, Itay?" tanong ni Miguel. "Bukas ng hapon, anak," sagot ng ama. Tahimik si Miguel. Tila may iniisip. At maya-maya'y nagtanong siya, "Itay, pwede po ba akong magtanong?" "Ano yon, anak?" tugon ng ama habang tinitingnan ang kanyang relo. "Itay, magkano po ang kinikita niyo sa isang taon?" Nagulat si Mang Roberto. "Bakit mo tinatanong yan, anak? Malaki iyon at baka hindi mo pa maintindihan." "Sige po, Itay, pero masaya po ba kayo sa kinikita niyo?" tanong ulit ni Miguel. Oo naman, anak. Masaya ako. Sa katunayan, magbubukas ako ng bagong negosyo. May expansion na akong pinaplano, sagot ng ama. Ngumiti si Miguel. "Ayos po yon, Itay. Masaya po ako para sa inyo. Pwede pa po ba akong magtanong ng isa pa?" Oo naman, anak. "Ano ba yon?" sagot ng ama. "Magkano po ang kinikita niyo kada oras?" tanong ni Miguel, seryoso ang tono. Napakunot noo si Mang Roberto. "Bakit mo ba tinatanong yan, Miguel?" "Please, tatay. Sabihin niyo lang," pilit ni Miguel. "Mga 2,000 siguro kada oras," sagot ni Mang Roberto, medyo naguguluhan pa rin. Biglang tumakbo si Miguel paakyat ng kwarto. Nagmadali itong bumaba, bitbit ang kanyang alkansya. "Itay," sabi ni Miguel, hawak ang alkansya, "may 4,000 po ako rito. Pwede po ba kayong hindi magtrabaho ng 2 oras bukas ng gabi? Gusto ko po sanang pumunta sa tabing dagat kasama kayo. Tayo lang. Pwede po ba?" Natahimik si Mang Roberto. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya, niyakap si Miguel ng mahigpit. Sa wakas, napagtanto niyang matagal na pala siyang nawawala. Kahit palagi siyang naroon sa pangalan. Mga kaibigan, sa buhay na abala at mabilis ang takbo, minsan nakakalimutan nating bigyan ng oras ang mga taong mahal natin. Mas inuuna natin ang kita, ang promosyon, at ang negosyo, pero nakakalimutan nating hindi kayang bilhin ng pera ang oras na lumilipas. Ang pamilya ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Pero huwag nating hayaang sila rin ang dahilan kung bakit tayo nauubos. Hindi nila kailangan ang lahat ng ating kita, kailangan nila ang presensya nating totoo. Kaya boss, huwag puro overtime. Maglaan din tayo ng heart time. Hindi sa dami ng ating binibigay na susukat ang pagmamahal, kundi sa haba at lalim ng oras na inilaan natin, ang actual na tayo na kasama nila.